Nako, posibleng makaligtas na naman itong mga isinasangkot sa flood control project. At ito yung mga politiko, ito yung matapos na, nako, bumaligtad na. Ito pong si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. At ito'y kaugnay ng kanyang affidavit at na kung saan ay sabi niya ay hindi raw po siya sangkot dito po sa Ghost Flood Control Projects at Kickback Scheme. Masaklap po nito, ang magiging implikasyon nito, mga kababayan, ay maring maabswelto at tuluyang hindi na mapanagot yung mga kilalang politiko na nasasangkot dito po sa flood control scandal. At siyempre, ito isang kabila ng naunang pahayag ni Henry Alcantara na sa, di ba, dumalo ito at tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee. At ang sabi ho niya ay, di ba, nagsuli po ito ng 110 million pesos. Pero sa kanyang counter affidavit ay wala raw po siyang kinalaman dito po sa irregularidad o anomalya. So lumabas po yung detalye ng kanyang depensa sa isang report nga po ng agenda sa Billionaire News Channel at kaugnay ng patuloy na investigasyon ng Department of Justice. At ayon po kay Alcantara, eto ho, wala raw sapat na ebidensya para siya mahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. So, iginit niya na wala umanong patunay na pinaboran niya na sino mang kontratista, empleyado o individual sa pagkawatupad ng mga kine-questionong proyekto. Eto, panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong report na may kinalaman dito ho sa tila pagbaligtad na ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara. At base po ito sa nakasaad sa kanyang counter affidavit. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong report ng Billionaire News Channel. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual.
wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara, gayon din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the 2 engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we are concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. 2 engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials, they have not been admitted to the witness protection program. Ayon sa DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Yun po ang naging pahayag ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara. So sabi niya ho ay ito ho, wala raw testigong makapagsasabing siya po ay nag-aproba ng mga illegal na bayad o nagpeke ng mga report kaugnay ng flood control project. Nako, eto na po. Anya, ang mga umanay ghost project ay itinago o inilihim raw o sa kanya ng mga tauhan. At marin din niya itinatanggi yung mga akusasyon ng panunuhol at bid rigging o yung sa bidding ho, yung pagmamaniobra at hindi umano saklaw ng kanyang tungkulin ang mga ito. So sabi pa ho ni Alcantara ay pawang ministerial lamang yung kanyang naging papel o bilang district engineer at pumirma lamang siya sa mga dokumentong inihanda at isinumite ng kanyang mga nasasakupan. Nako, ganyan man sinabi. So dito ho mga kababayan, paano ho ito? Nag-soli ho ito ng 110 million pesos eh. Diba? Inyo pong
papanood siguro at siguro napanood nyo na rin sa mga nakaraan, di ba, yung report na 110 million pesos yung isinuuli nitong si Alcantara at ito po itinuturing na, di ba, yung restitution. So kapag nagsoli ka, di meron kang ninakaw. So magulo ho ito, no? At ano kaya mangyari ho dito? Pero sa ngayon ay tumanggi po ang Department of Justice o DOJ na magbigay agad ng reaksyon at sabi po ni Acting Justice Secretary Frederick Bida, nakapagbalik na po si Alcantara ng magit sa 100 million pesos sa DOJ. So dito ho mga kababayan, siyempre nagpapatuloy po ho yung preliminary investigation dito po sa nasabing kaso. So ano po ang magiging implikasyon nito hong pagbaliktad ho ni Henry Alcantara sa nasabing issue dito po sa flood control? Kasi ang sinasabi, pwede siyang maging isa po sa maging testigo pero mukhang hindi pa ho siya na-admit bilang testigo dito po sa kasong ito. So yun po, abangan ho natin kung ano mangyayari. Pero dito ho, alam naman natin na maaaring maabsuelto ho rito ng tuluyan ito pong Senator Jingo Estrada, ito pong si Senator Joel Villanueva at again din po itong dating Senador Bong Revilla. Tapos yung iba pang mga kontraktor na sinasabi na ni umariya kasabwat o nagsilbing proponent dito po sa flood control project at particular dito ho sa Bulacan. Kasi yan po yung nasakupan ni Henry Alcantara. So ano mangyayari sa kabuuan? Mukhang nasabotahe ba rito? Ito hong issue po o itong investigasyon sa flood control. Mukhang wala na hong mapaparusahan dito kapag ganito hong nangyayari. Ano kaya naging motibo at bakit biglang bumaliktad? Parang tila bumaliktad ito pong si Henry Alcantara. So pwede ba itong kasuhan ng perjury? Dahil sa iba po yung kanya naging tono sa isinagawang pagdinig ng Senado, di ba, ng Senate Blue Ribbon Committee at mangiyak-ngiyak pa nga siya. Nakita niyo naman yung sa video, yung sa kanyang pagsipot sa Senate Blue Ribbon Committee at mangiyak-ngiyak pa siya, di ba? At natatakot daw po siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ayun, di ba, katabi niya si nooy Justice Secretary Boying Rimula na ngayon, ombudsman na po. Yun ho, ano kaya magiging implikasyon na nito? Sa aking pananaw ho, mga kababayan, mukhang talagang tila ginugulo na po ito pong investigasyon sa flood control project. At para talagang malilito na ho ang tao Kasi ano ba ginawa nitong si Alcantara? Yung kanyang pagsasabi na wala siyang kinalaman, bakit siya nagbalik ng pera ng 100 million pesos na cash? Birin nyo, naka-freeze ho yung kanyang account pero nakapag-produce ho siya ng 100 million pesos na cash at isinole dyan po sa Department of Justice. So ano nangyari mga kababayan? So ginugulo o talagang sadyang ginugulo o sinasabotahe ito hong investigasyon na ito para mas marami po ang maabsuelto. Alam niyo naman na ang kasong ito ay kapag ito po ay umabot sa korte o sa Sandigan Bayan, ang issue rito yung yung beyond reasonable doubt. O kailangan ay mapatunayan na nagkasala ng walang kaduda-duda. O yun ho, kapag may duda ng kaunti, malamang talagang maabsuelto. Pero ngayon, maaga pa lang ho, mga kababayan, talagang mukhang meron ng masabi natin na safe na po sila dito po sa kasong ito. So talagang napakatindi ho. Nangyayari dito po sa atin na kung saan kapag sabagay malalaking tao kasi ang involved dito po sa sinasabing anomalya at bilyong-bilyong piso yung nakurakot ho dito po sa pera ng taong bayan. So yan po ang masaklap, mga kababayan. So ano kaya magiging implikasyon nito? Ako, pananaw ko, lalong gugulo at lalong ihina ito hong kaso laban po sa mga isinasangkot dito po sa flood control scam na ito. So wala ho.
talo na naman ang taong bayan dito po sa isyong ito. So sana ho, tingnan ho natin kung ano mangyayari dito po sa tila pagbaliktad na po ni Henry Alcantara sa kanyang mga naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan, di ba, kanyang nagturo siya, may mga binabagito siya doon na kesyo nag-abot siya ng pera, nagdala siya ng pera kay Senator Joel Villanueva, yung sa kanyang tao, di ba? At marami siyang in-implicate ho ng mga personalidad. Pero paano ho ito? So wala na. O, ano nangyari? Sa kabuuan, mukhang talagang lalabnaw po ang kaso ng katiwalian o itong pandarambong na may kinalaman sa flood control project dito po sa ating pamahalaan. Okay, so magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para kayo po ay laging, siyempre kung ano man yung kanyang mga nais na ibigay, yung inyong saloobin dito po sa pangyayaring ito. Bumaliktad ho, ito pong si Henry Alcantara. So pinabubulaanan niya na yung kanyang mga naunang sinabi. So ngayon wala na ho siyang alam. So inosente na po siya. Ano kaya ang kanyang katwiran? Tinakot siya? O ano? Kayo, anong masabi niyo? Sige, comment na po kayo. At magbigay na kayo ng komentaryo dito po sa ating channel. Sa mga bago na po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at share. At i-like nyo rin po, mag-follow po kayo sa ating Facebook page, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Eli. Magandang araw po sa ating lahat.